Hulikam sa Quezon City, tinangay ng 4 na suspect ang isang nakaparadang motorsiklo at sinakay pa sa isang van. Naaresto ang isa sa 4 na suspect. Nabisto ring ibinibenta na ito online. Balitang hatid ni James Agustin. Nakaparada ang motorsiklo sa labas ng bahay nang biglang dumating at humintong isang van sa bahaging ito ng Barangay Apolonio Samson sa Quezon City. Hindi nahagip sa video ang pagbaba ng mga sakay. Pag-alis ng van, masdan na nawala na rin ang motorsiklo. Ayon sa pulisya, nakapag-report agad sa kanilang may-ari ng motorsiklo. Gising niya ng medyo maaga pa rin. Nakita niya wala na yung motor niya. Tinignan niya ngayon to sa CCTV niya na malapit sa kanila. Nakita nga na tinangay ito nung may pumaradang van. Sa follow-up operation ng pulisya, naaresto sa Malabon ng 24 anyos sa lalaking sospek. Nabawi sa kanyang ninakaw na motorsiklo na napag-alamang ibinebenta na rin online. Nataon naman na may nagbebenta na yun na yung motor. At nung inalam namin, nung nagkatransaksyon kami, nilipat nila kami ng Valenzuela, Caloocan, tapos doon din papunta sa Malabon na yon. Hinahanap pa ng QCPD ang 3 iba pang sospek. Inaalam din kung bahagi sila ng mas malaking grupo. Comment ako sir, na-inquest na po ako sir sa Tukuman na lang sir. Sinampahan ng naarestong sospek ng reklamong paglaba sa New Anti-Carnapping Law. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Beep 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 sa mga motorista, may inaasahang rollback sa mga produktong petrolyo sa unang Martes ng Marso. Sa estimate ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy batay sa 4-day trading, may bawas presyong 90 centavos hanggang 1 peso and 20 centavos sa kada litro ng diesel at gasolina. 1 peso and 30 centavos hanggang 1 peso and 50 centavos naman ang posibleng bawas sa kada litro ng kerosene. Posible pa yung magbago, depende sa trading ngayong araw. Kabilang sa mga nakakaapekto riyan ang nakikitang pagtamlay ng demand sa produktong petrolyo sa Korea at Amerika. Abiso po sa mga dumaraan sa North Luzon Expressway o NLEX. Tataas na po ang toll doon simula sa Linggo, March 2. Para sa open system o yung mula Balintawak hanggang Marilao, Bulacan, 5 piso ang dagdag para sa Class 1 vehicles tulad ng mga kotse at SUV. 13 pesos naman para sa Class 2 tulad ng mga bus at maliliit na truck, habang 15 pesos para sa Class 3. Kung end-to-end naman ang biyahe mula Metro Manila hanggang Santa Ines sa Mabalacat, Pampanga, 57 pesos ang dagdag singil sa Class 1 vehicles, 142 pesos sa Class 2 at 171 pesos sa Class 3. Ayon sa Toll Regulatory Board, ang toll hike ay base sa petisyon noong 2022 na hindi na ipatupad noong 2023. Layon din itong mabawi ang mga nagasto sa pagsasaayos ng mga daan. May isang bangkay ng lalaki na natagpuan sa isang bakanting lote sa Antipolo City. Tinutukoy pa ng pulisya ang kanyang pagkakakilanlan. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Nabulabog ang mga residente ng Antipolo Rizal nang matagpuan nila ang bangkay ng isang lalaki sa isang bakanting lote sa Barangay San Jose, Martes ng umaga. Natagpuan din ang mga basyo ng bala ng baril malapit sa katawan ng lalaki. Nung nadaanan ko po yung magbubuti, tsaka may 2 tricycle doon, tinuro po sa akin. May nakita pong isang bangka. Yung pong kanya pong biting sa kanan po, mayroon pong tato. Yun po, tsaka siya po yung nakadapa, tsaka sa kanyang ulo ng mga isang dangkal lang, mayroon pong bas yung baril. Agad daw siyang tumawag ng tulong sa mga otoridad. So siya yung nagsabi sa amin na positive nga po, may bangkay doon. Pero unidentified po talaga yung tao. Pati ang kalapit na barangay Pinugay sa Baras Rizal, rumesponde rin para malaman kung residente ba nila ang natagpo ang bangkay. Baka may pagkakakilanlan na isa sa aming residente, kaya po chinek ko. Nung dumating po ako doon, hindi pa naman nagagalaw talaga yung bangkay, nakadapa na nakapatalikod. Tapos may 3 basyo na andun sa area na malapit dun sa bangkay. Ayon sa Barangay San Jose, 2nd beses na ito sa loob ng 3 buwan na may natagpo ang bangkay sa kanilang lugar. Siguro 2nd time na ito na ganyan. Pero yung isa naman, blotted na yon nang makita kasi sa ilog naman siya. Ito, ibang senaryo naman siya dahil parang binaril. Inaalam pa ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng lalaki. Patuloy ring iniimbestigahan ng Antipolo Police kung paano napunta roon ang bangkay.
Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Itinanggi ng nanay ng dinukot na estudyanteng Chinese na may kinalaman ng kanilang pamilya sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Sinabi niya yan kay anti-crime advocate Teresita Angsi at sa kanyang panayam sa Chinese news website na Fei Long Wang. Hindi raw POGO kundi e-commerce ang kanilang negosyo. Duda ng ina ng biktima, ang driver ng kanyang anak ang target ng mga suspect dahil pinalalabas daw ng driver na siya'y mayaman. Ang mga kidnapper naka-uniform umano ng Philippine National Police. Ayon naman kay DILG Secretary John Vic Rimulya, posibleng kasabwat ng mga kidnapper ang driver base sa na-recover na cellphone matapos siyang mapatay. Tinutugis na ang person of interest na si Wang Dan Yu alias Bao Long at iba pang sangkot sa kidnapping. Inoperahan naman ang biktimang pinutulan ng daliri matapos masagip nitong Martes. Ayon kay Angsi, mas maayos na ngayon ang kondisyon ng biktima. Patapos na ang Pebrero pero patuloy pa ring binabalot ng malamig na panahon ang ilang bahagi ng Luzon dahil sa hanging amihan. Apektado ng amihan ang Northern at Central Luzon ayon sa Pag-asa. Easterlies naman ang umiiral sa nalalabing bahagi ng bansa. Sabi ng Pag-asa, magpapatuloy ang pag-iral ng amihan hanggang Marso. Posible muling magkaroon ng surge o bugso pero hindi na iyon kasing lamig gaya ng naranasan natin noong Enero. Naitala ngayong Biyernes ang 14.2 degrees Celsius na pinakamababang temperatura sa Baguio City, 15.1 degrees Celsius sa La Trinidad, Benguet, habang 21.5 degrees Celsius dito sa Quezon City. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, ilang panig ng Visayas at Mindanao ang uulanin sa mga susunod na oras. Bukas, posible muli ang ulan sa mga nasabing lugar at maging sa ilang bahagi ng Southern Luzon. Uulanin na rin ang ilang panig ng Northern at Central Luzon sa araw ng Linggo. Higit na makakaasa sa maayos na panahon ang malaking bahagi ng Metro Manila ngayong weekend maliban sa ilang taga Caloocan at Quezon City na may tsansa ng light rains bandang Linggo ng madaling araw. Matapos ang 10 taon, huli ang isang lalaking wanted dahil sa kasong panggagahasa sa minor de edad na anak ng dati niyang live-in partner. Itinanggi ng akusado ang paratang. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Sugatan ng 6 na tao matapos gumuho ang bahagi ng Kabagan-Santa Maria Bridge sa Isabela. Chris, anong pwedeng daanan ngayon ng mga residente? Mav, ayon sa mga otoridad, maaaring daanan ng mga residente ang katabing overflow bridge. Yan at iba pang may init na balita hatid ni CJ Turida ng GMA Regional TV. Gabi na pero nasa labas pa rin ng bahay ang mga residenteng yan sa Isabela. Kita sa kanilang harap ang gumuhong bahagi ng tulay na nagdudugtong sa mga bayan ng Kabagan at Santa Maria. Isang dump truck din ang kitang nakasampa sa bahagi ng tulay. 6 ang dinala sa ospital, kabilang ang isang bata. Hindi naman makita ang driver ng dump truck. Sa isang Facebook post ngayong umaga, sinabi ng Department of Public Works and Highways Region 2 na isang dump truck na may dalang malalaking tipak ng bato ang dumaan bago bumagsak ang bahagi ng tulay. May calculated gross vehicle weight daw iyon na mahigit 100 tonelada. Patuloy nilang inaalam kung bakit gumuho ang bahagi ng tulay at humingi na rin ng tulong mula sa mga eksperto sa kanilang central office. Ayon sa DPWH Region 2, sinimulang itayo ang tulay noong 2014 at natapos nito lang February 1, 2025 sa halagang mahigit 1.2 billion pesos. Sa panayam naman ng unang balita kay Office of Civil Defense Region 2 Public Information Officer Mia Carbonel, maaaring daanan ng mga residente ang overflow bridge na malapit din sa tulay. Before po na-open itong bridge na ito, no, meron pong old na overflow bridge na malapit lang po dun sa ating nasabing bridge. No. Ito po yung ginagamit na ngayon for now. And this is connecting Municipality of Kabagan and also Municipality of Santa Maria Isabela. Isa ang patay sa banggaan ng motorsiklo, tricycle at kolong-kolong sa Mariveles, Bataan. Ayon sa pulisya, nakainom ang rider ng motorsiklo nang bumangga siya sa 2 pang sasakyan. Nasawi sa aksidente ang driver ng kolong-kolong. Sugatan naman ang driver ng motorsiklo, driver ng tricycle at isang pasahero nito. Inihahanda na ang reklamong isasampa laban sa rider ng motorsiklo. Wala pa siyang pahayag.
CJ Torida ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Happy Friday mga mare at pare! Magbabalik sa big screen si pambansang Ginoo David Licauco. Bibida si David sa upcoming GMA Pictures film na Samahan ng Mga Makasalanan bilang isang church deacon. Mapapanood yan sa April 19. Last year bumida sina David at Barbie Forteza o Team Barda sa romantic comedy film na That Kind of Love. Angas! Yan ang feels na hatid ng kalalabas na MV teaser ng P-Pop Games na SB19 para sa kanta nilang Damn. Tila galing sa isang fantasy series sina Stel, Pablo, Ken, Justin at Josh sa kanilang costumes at weapons. Trending yan sa 18 with more than 230,000 views in less than 24 hours. 73 days na lang bago ang eleksyon 2025. Patuloy ang paglalatag ng mga senatorial candidate ng kani-kanilang plataporma para sa eleksyon 2025 sa pag-iikot nila sa iba't ibang lugar sa bansa. Balitang hatid ni Ian Cruz. Tamang paggamit ng pondo ang binigyang diin ni Senador Francis Tolentino sa Cavite. Sa Quezon, tinukoy ni Benhar Abalos ang pag-aalaga sa kabataan. Isinulong ni Jerome Adoni sa Zambales ang aumento sa sahod. Makataong jeepney modernization ang isinulong ni Bam Aquino sa Batangas. Sa Metro Manila nag-ikot ang motorcade ni Senador Bong Revilla. Sa Cebu, tinalakay ni Senador Bato de la Rosa ang paglaban sa iligal na droga. Sa Maynila, nagsilbing speaker sa pulong ng mga lokal na opisyal si Senador Bongo. Sa Cavite, maayos sa seguridad at digitalization ang isinulong ni Gringo Onasan, habang paglaban naman sa korupsyon ang binigyang diin ni Ariel Quirubin. Issue sa minimum wage ang binigyang tuon ni Senadora Amy Marcos. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naglatag na ng timetable si Senate President Cheese Escudero ng impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte. Batay riyan, posibleng simula ng aktual na paglilitis sa July 30. Narito po ang aking report. Hindi minamadali at hindi rin dinedelay. Sabi ni Senate President Cheese Escudero, ang mga hakbang na ginagawa ng Senado kaugnay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, hindi tugon sa anumang panawagan ng ibang grupo o personalidad. We are not delaying it, excuse me. We are simply proceeding with it legally, constitutionally, and in accordance with law. For us not to follow the law will in fact create more delay or more opportunities for either party to go up, question the proceedings we're undertaking, which will in turn result in more delays. Sa timetable na ipinanukala ni Escudero, pagbalik ng sesyon sa June 2, ipepresenta ng mga kongresistang magsisilbing prosecutors ang articles of impeachment. Aaprubahan naman ng Senado ang revised rules of procedure para sa paglilitis. Sa June 3, manunumpa ang senator judges. Pwede na ring pagkasunduan doon ang pag-issue ng summons na pwedeng ma-issue by June 4. Lahat ng yan mangyayari bago mag-adjourn ang Kongreso ng June 14. Mula June 14 to 24, ang palitan ng pleadings ng prosekusyon at nasasakdal na susundan ng isang buwang pre-trial. July 28 magbubukas ang sesyon at isang araw matapos nito, manunumpa ang mga bagong halal na senador bilang bahagi ng impeachment court. July 30 ipinanukala na simula ng paglilitis. Aaprubahan pa ng Senado ang timetable na ito. Sa proposed calendar ng impeachment, alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon gagawin ang impeachment trial, habang alas 3 ng hapon naman magsisimula ang sesyon ng Senado. Iba ito dun sa nangyari ng corona impeachment na alas 2 ng hapon nagsisimula ang trial at walang time limit. Kung meron kaming sesyon, hindi namin pwedeng isuspended animation ang legislative work ng Senado, lalo na pag-uusapan dyan yung pinaka-importanteng piraso ng legislasyon na dapat ipasa ng Kongreso, ang taon ng budget. Ayon kay Escudero, sa ngayon wala raw planong magpatawag ng caucus o pribadong pulong ng mga senador. Pero mag-uusap daw sila nang nagmungkahi nito na si Senate Minority Leader Coco Pimentel. Ano mang mapag-usapan namin,
Ganon din naman eh. Hanggat hindi kami nagre-resume, baliwala din at walang mangyayari. And unless all are actually available, then we can call one. Mav Gonzalez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pumalag ang Malacanang sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na karapatan ng taong bayan na magpakita ng galit sa gobyerno. Katungod man na sa mga tao no nga ipakita ang ilahan, ang ilahan, kasuko naman say constitutionally protected freedom of speech and expression sa ato ang gason. So, saktora nga mahibalaan namo kaming mga nagatrabaho sa gobyerno kung unsay gusto sa mga tao. Bakit naman ngayon lang? Mas marami naman din pong nangyari nung panahon ng kanyang ama. So parang ang pag-encourage po ba niya na magalit ang tao, meron po ba itong link doon sa sinasabing destabilization? At pinapatungkulan palagi na ang taong bayan ay dapat nang kumilos laban sa gobyerno. Sabi pa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi dapat nanggagaling sa pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa ang mga ganoong pahayag. Sinisika pa ng GMA Integrated News na kunin ang sagot ng bise kaugnay niyan. Ito na ang mabibilis na balita. Bistado ang dalang ilegal na droga ng isang lalaking rider sa checkpoint sa Baras, Rizal. Batay sa investigasyon, sinita ng mga pulis ang lalaki dahil sa hindi pagsusuot ng helmet at walang plaka ang motorsiklo. Nangakma niyang kunin ang kanyang cellphone, nahulog mula sa kanyang bulsa ang isang sachet ng umano'y shabu. Nangkapkapan ng suspect, doon nakita ang isang pakete ng chocolate drink na pinagtaguan ng ilan pang umano'y shabu. Sa kabuuan, nagkakahalaga ng 170,000 ang nakumpiskang illegal na droga mula sa suspect. Pag-amin niya, iniutos lang sa kanyang i-deliver ang illegal na droga sa Pililla. Nagawa niya raw ang krimen dahil wala siyang trabaho. Mahaharap siya sa kaukulang reklamo. Dalawa ang naaresto sa checkpoint sa barangay diversion sa San Leonardo, Nueva Ecija matapos ding mahulihan ng illegal na droga. Nasabat sa kanila ang umano'y shabu na nagkakahalaga ng mahigit 2,000 piso. Sa parehong barangay, 3 suspect din na naaresto sa buy-bust. Nakuha sa kanila ang mahigit 20 gramo ng umano'y shabu at may halagang mahigit 170,000 pesos. Nasabat din sa isa sa kanila ang isang kalibre 38 na baril at mga bala. Walang pahayag ang mga suspect na mahaharap sa kaukulang reklamo. May naitalang pagtaas ng bilang ng mga nagkatigdas sa Quezon City. Ayon sa head ng QC Epidemiology and Surveillance Unit na si Dr. Rolly Cruz, karamihan sa mga tinamaan ng tigdas sa kanilang lungsod ay hindi bakunado. Sa kanilang tala mula January hanggang February 26, 57 na ang kaso ng tigdas. Mahigit triple kumpara sa parehong panahon noong 2024. Kaya paalala ng QC-ESU, mahalagang kumpleto ang bakuna ng mga bata kontra tigdas. Iwasan ding makisalamuha sa mga may tigdas o kung kayo ay may sintomas na ng tigdas. Agad ding i-report sa mga otoridad kung nakakaramdam ng sintomas ng tigdas tulad ng ubo, sipon at rashes. Marso na po bukas at simula na ng Fire Prevention Month. Kaugnay niyan, kausapin natin si Fire Superintendent Annalie Carbajal Atienza, Chief Public Information Service ng Bureau of Fire Protection. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang tanghali po, Sir Rafi, at sa lahat po ng sumusubaybay sa ating programa. Apo, kumusta po yung paghahanda nyo kaugnay sa pagsisimula ng Fire Prevention Month bukas? All systems go na po tayo. Bukas po ay 6 a.m. Magkakaroon po tayo ng nationwide simultaneous motorcade at syempre po ang pag-iingay ng ating mga fire truck to observe po ang ating kick-off ceremony ng Fire Prevention Month. Ang national headquarters po, kasama ng ating officer in charge, General Jesus Fernandez, will be joining the team sa Binyan, Laguna po. Magkakaroon ng maiksing programa matapos po ang motorcade. At ito po ay dadaluhan ng ating Chief Executive Officer from the Pag-ibig Fund, si Mama Marilyn Acosta. Kasama din po natin dyan ang ating bagong Fire Safety Ambassador, ang batikang aktor po na si Sir John Arcilia. Ano po ba yung kadalasang nababaliwala o hindi na pagtutuunan ng pansin kaya nagkakasunog?
Ang atin pong nakikita sa trend ng fire incidents kung saan ay majority ay residential, negligence pa rin po ng ating mga may-ari ng tahanan. At as simple as paghugot po ng mga nakasaksak na appliances matapos po itong gamitin ay nakakaligtaan. At ganoon na rin po yung ating octopus connection. Kasama na rin po dyan yung responsible disposal ng ating mga upos ng sigarilyo. At ganoon na rin po itong mga pagsisiga sa ating bakuran kung saan ang ember or yung alipato na tinatawag ay ito po siyang lumilipad kapag nangahanginan at dumadapo na nga po sa mga light combustible material. Pakilinaw nga po, ilang fire exits ba yung required ng BFP sa mga residential buildings? At gaano po kahalaga yung pagkakaroon nito? Depende po din yan sa size at saka sa number of floors. But at least for every room at sana meron po siyang dalawang means of egress, entrance and exit. Yung mga grills po na nakalagay sa mga bintana ng mga tahanan ng mga Pinoy, karamihan po merong ganyan eh. At karamihan talagang in place na siya, wala siyang bukasan. Paano po ito ina-address ng BFP? Sa ating pong requirement ng fire code, kapag meron po tayong mga grills, kailangan po meron po siyang small opening kung saan accessible na at aware ang ating mga occupants na this is for emergency exit. Kung ito naman po ay nakapadlock at siguraduhin po na ito din ay alam ng mga occupants kung saan po ang susi. Kaya tayo po ay pinopromote natin yung EDIT, exit drill in the home, na practicein po nila paano ito gamitin. Yun nga po, mahalaga, merong fire drill kahit sa mga tahanan. Kung sakaling maipit po sa loob ng nasusunog na bahay o gusali, ano po ba yung kailangan gawin para may tumaas yung chance na makaligtas? Kung sila po ay nasa loob ng tahanan nila at malayo sa alam nilang exit, gumapang lang po sa floor from 1 to 2 feet ng ating sahig. Ay maaari naman po tayong gumapang papalabas. Lalo na po kung mausok na at andyan na nga po yung apoy. Siguraduhin po natin na napapractice nga po natin ito para alam natin in case pag may insidente na ng ganito, lalo't napapansin po natin kadalasan ng ganyang insidente ay madaling araw. Very quickly lang po yung mga nagtutungo sa CR dahil alam nila may tubig doon. Recommended ho ba ito? Yes po, kailangan po para po matuto na ang ating mga community from elders to young ones, especially po itong may mga kasamang PWD at senior citizens sa kanilang tahanan. Advice po natin, nasa ground floor na po ipwesto ang mga kwarto ng ating mga PWD at senior citizen po. Linawin ko lamang po yung mga nagpupunta sa CR kapag may sunog dahil alam nila may tubig doon. Ito po ba yung nire-recommenda ng BFP? Maling perception po yan na tayo ay pupunta sa CR. All the more tayo ay makukulong dahil alam naman po natin ang ating mga CR, napakaliit po ng bintana. Yung ventilation, lesser ang chance. So mas mainam po talaga lumabas po tayo ng bahay. Mahalaga po yan dahil hindi sapat talaga yung tubig para maapuling apoy kapag nasa kulob na lugar. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat po. Magandang tanghali po. Si Fire Superintendent Annalie Carbajal Atienza ng BFP. Hindi kinatiga ng Manila Regional Trial Court ang mosyon ng Department of Justice para kanselahin ang piyansa ng ilang akusado sa missing Sabongeros case. Balitang hatid ni Salima Refran, exclusive. Pag-asang makamit ang hustisya ang hatid ng desisyon ng Court of Appeals nitong Enero sa mga kaanak ng 6 na missing Sabongero. Ang resolusyon ng Appellate Court, ibasura na ang petition for bail o hiling na makapagpiyansa ng mga akusadong security personnel ng Manila Arena. Kaya naghain ang Justice Department ng motion for cancellation of bond and issuance of warrant of arrest sa Manila RTC Branch 41. Ibinasura ng nabanggit na korte ang petisyon dahil sa kakulangan ng merito. Sabi nito, hindi iniutos ng CA sa desisyon nito na kanselahin na ang piyansa ng mga akusado.
Ayon pa sa korte, hindi rin final and executory ang desisyon ng CA dahil wala pang natatanggap ang lower court na utos mula sa CA. Iba ang basa ng prosekusyon kaya pinag-aaralan ng maghain ng motion for reconsideration. Hoping that we can still convince the judge na magbago yung isip niya. Yung desisyon ng Court of Appeals ay malinaw. No? Sinasabi niya na dapat ang piyansa ay hindi pinagkaloob sa mga akusado. At dahil dito, ang necessary implication niyan is that kanselahin yung bond na ibinigay sa kanila. Kung hindi pagbigyan, posibleng iba na lang ang hingin ng korte. Meron bang pangamba na baka ito'y makatakbo o makaalis? Laging nandiyan yan. No? So again, one of the considerations is filing a motion for the issuance of a whole departure order with the court. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang mga kaanak ng mga nawawalang sabungero. Sarima Nefra, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Walang tatalo sa splash and fun na hatid ng Waterbomb Manila 2025 last weekend. Hindi lang kasi panalo sa basaan ng fans, pati na rin sa all-out sizzling performances ng ilang K-pop acts sa second day ng festival. Present doon sina Yolin, GOT7 member Bam Bam, Kang Daniel at Jessie. Ano naman kaya ang message nila sa kanilang fellow fans? I think the Filipino fans are much energetic and yeah, they have good vibes. It will be a while, but again, good to see you guys and I hope you enjoy my stages. Stay you and mahal kita. I feel like Filipinos, they just have so much confidence and they're like so like cool, you know? Like that's why I think every time I come here, it's just like it feels like home to me. It's like my third home. This weekend naman, the K-Fun never stops. Magbabalik Pilipinas kasi ang South Korean boy band na ENHYPEN para sa kanilang Walk the Line ENHYPEN World Tour in Asia sa Bulacan. Sa Sunday naman, si GOT7 member JB ang magpapakilig sa Agassiz. Yan ang kanyang concert series na Tape Reload JB Concert in Asia, isang celebration ng artistic journey at commitment ng K-pop idol sa fans. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Bumangga ang isang SUV sa isang kolong-kolong na may kargang mga gulay sa Iloilo City. Cecil, may casualty ba sa nangyari? Rafi, 2 ang patay habang 3 ang sugatan matapos mabangga ng SUV ang kolong-kolong. Yan at iba pang may init na balita hatid ni Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV. Kumalat sa gilid ng kalsada sa Iloilo City ang sako-sakong gulay na karga ng isang kolong-kolong matapos itong mabangga ng SUV nitong Miyerkules. Base sa investigasyon ng pulisya, pa Iloilo Terminal Market ang kolong-kolong dala ang mga panindang gulay. Nasa parehong direksyon ito ng SUV. Nasawi ang 2 sa mga sakay ng kolong-kolong. Sugatan naman ang 3 pang pasahero. Base sa impact or base sa impact, may bulo-bulo ang SUV kaya makita man naton sa sa damage sang salakyan kag sa mga injuries nga na sustain sang aton nga mga pasahero. Desidido ang kaanak ng isa sa mga biktima na magsampa ng reklamo. Hindi na nagpa-interview ang SUV driver na nasa kustodiya ng Iloilo City Police Station 3. Isa na namang aso ang pinana sa Murcia, Negros Occidental. Kwento ng amo ng asong si Bulldog, nakita ng kanyang anak na nakatusok ang improvised pana sa kaliwang binti ng alaga. Pumunta sa kanila ang animal welfare advocates at dinala sa veterinaryo si Bulldog. Hindi naman malubha ang sinapit ni Bulldog kumpara kay TikTok. Si TikTok ang asong nagtamo ng 5 tama ng improvised na pana sa kanyang katawan nitong Lunes. Maayos na ngayon ang kalagayan ng mga aso at patuloy na nagpapagaling. Kinundena naman ng Murcia LGU ang magkasunod na insidente at handa raw silang magbigay ng pabuya sa sino mang makakapagturo sa nanakit sa 2 aso. Nagsasagawa na rin ng investigasyon ang Negros Occidental Police Provincial Office. Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang saltwater crocodile ang nahuli sa inilatag na trap sa isang mangrove area sa Alabel, Sarangani. May haba itong 7.5 feet. Ayon sa DENR,
Ligtas naman ang buhaya at na-turn over na sa Crocodile Park sa Davao City para sa tamang pag-aalaga. Naglatag ng panibagong trap ang mga otoridad sa mangrove area sakaling may mapadpad ulit na buhaya roon. Magandang balita sa mga miyembro ng Pag-ibig. Tumaas ang dividend rate o dividendo para sa inyong iniimpok na pera sa ahensya. 6.6% per annum para sa regular savings noong 2024, habang 7.1% per annum naman sa MP2 savings. Parehong mas mataas yan sa ibinigay na dividendo noong 2023. Sabi ng Pag-ibig, taon-taon hindi bababa sa 70% ng net income ng ahensya ang ibinabalik sa mga miyembro nito bilang dividendo. GMA Network ang pinakapinagkakatiwalaang employer sa bansa sa larangan ng media and communications. Number 1 ang Kapuso Network sa top media and communications graduate employers batay sa Careers and Education Technology Company na Prospel Philippines. Number 34 naman ang GMA sa ranking ng employer sa lahat ng sektor sa bansa. Ayon kay GMA Network First Vice President for Human Resources Jerome Apolona, patuloy na magbibigay ang GMA ng mentorship, development at oportunidad sa mga empleyado nito. Ang Prospel Philippines ay isang research platform na tumutulong sa mga estudyante na pumili ng kanilang career. Papalapit ang bangka ng Bolivian Navy at National Hydrocarbons Agency sa isa pang bangka na may sakay ng mga fuel smuggler umano. Nang magkalapit, nagkabanggaan ang dalawang bangka. Bahagyang tumagilid ang sinakyan ng mga Navy. Pinagbabato rin sila ng mga umano'y smuggler ng bato, kahoy at paputok. Pinaikutan naman ng mga opisyal ang mga tinutugis pero kalaunay nakatakas patungo sa Brazil. Sabi ng mga otoridad, nahuli nila sa aktong nag-smuggle ng langis sa mga suspect. Ito ang GMA Regional TV News. Dalawang lalaki ang pinagsasaksak ng kanilang kaanak sa isang sayawan sa Barangay Banban sa Ayungon, Negros Oriental. Ang nakababatang biktima agad ikinamatay ang hiwa sa kanyang tiyan. Kritikal naman sa ospital ang biktimang senior citizen. Batay sa investigasyon ng pulisya, biglang nagkagulo sa sayawan at nakisali ang sospek na nooy lasing na lasing. Doon niya pinagsasaksak ang dalawang biktima. Wala raw alitan ang sospek at ang mga biktima. Sugatan din ang nahuling sospek matapos kuyugin ng mga tao. Nakumpiska ang ginamit niyang patalim. Mahaharap siya sa mga reklamong murder at frustrated murder. Wala siyang pahayag. Heto na ang mabibilis na balita sa Luzon. Arestado ang isang lalaking 43 anyos dahil sa pagbebenta umano ng iligal na droga sa Rosales, Pangasinan. Nakuha sa kanya ang mahigit sa 50 gramo ng hinihinalang shabu na may halagang mahigit sa 300,000 pesos. Nakumpiska rin sa sospek ang isang improvised na baril na may lamang bala. Wala siyang pahayag. Sa Asingan, Pangasinan naman, isang babaeng 33 anyos ang naaresto rin dahil sa iligal na droga. Sa bypass operation, nakuha sa kanya ang 2 sachet ng hinihinalang shabu, pati na ang ilang drug paraphernalia. Sabi ng pulisya, matagal na nagbebenta ng iligal na droga ang sospek. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Kabilang si Direk Zig Dulay sa mga kinilala sa 2024 10 Outstanding Young Men Awards. Zig Madamba Dulay. Yan ay para sa Arts and Culture TV Film category. Si Zig ang direktor ng back-to-back MMFF Best Picture films na Green Bones at Firefly. Siya rin ang nasa likod ng critically acclaimed hit GMA Prime series na Maria Clara at Ibarra. Taon-taon ay 10 Pilipinong nagtagumpay sa kani-kanilang larangan ang kinikilala sa TOYM. Kaya naman malaking bagay para kay Zig ang nasabing award. Ang sarap sa pakiramdam na hindi yung nakakakuha ka ng tagumpay tapos alam mong hindi lang ito natatapos para sa sarili lang kundi para sa ibang tao, para sa mas nakararami. Tatanggapin mo yung award hindi lamang para sa iyong sarili kundi para sa mga tao na sa paligid mo, para sa GMA, para sa UP Baguio, para sa pamilya ko sa Santiago. Spotted sa Boracay si South Korean actor at newest Philippine Tourism Ambassador So In-guk. Enjoying the island life ang aktor na nagtampisaw sa dagat at sumakay sa sikat na crystal kayak.
Naglaro rin siya ng golf at nanood ng sunset habang sakay ng yate. Siyempre, hindi mawawala ang pagkain ng yummy Pinoy dishes gaya ng sinigang at sisig. Parte yan ng kanyang US role na i-promote ang tourist destinations ng Pilipinas. February 21 nang pumirma siya ng Memorandum of Understanding kasama ang iba pang opisyal ng Tourism Department. Grateful and honored daw si Ingok at nangakong ibabalik ang pagmamahal na ipiniramdam sa kanya ng Pilipinas. Nilaukan ng iba't ibang individual, organisasyon at opisyal ng local government units ang 8th Philippine International Farm Tourism Conference 2025 sa General Santos City. Pinangunahan niya ng International School of Sustainable Tourism. Mahigit 20 exhibitors sa agri-fishery sector ang nagbida ng kanilang mga produkto tulad ng tuna chicharon, cocoa sugar, turmeric powder, fresh honey at iba pa. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, mas pauli rin pa nila ang farm tourism dahil sa malaking tulong nito sa pagpapaunlad ng ekonomiya. Kabilang sa mga naging plenary speaker sa event, si Mrs. Flor Gozon Tariela na nagmamay-ari ng isang farm sa Antipolo City. Ibinahagi niya ang kahalagahan ng magandang lupa para sa farm tourism. Kasi ang secret pala is in the soil. Yung soil, napaka-importante that we keep it healthy. So kailangan ng organic matter kasi there is a whole world beneath our feet, the soil. And so what I would like to impart is sana mag-start tayo mag-compost, mag-add tayo ng organic matter, and let's respect the soil. Patay ang isang lalaki matapos maraganan ng poste sa Barangay Sasa sa Davao City. Ayon sa Davao City Police Office, natumba ang poste matapos itong mabangga ng 10-wheeler nitong Miyerkules ng hapon. Nakatayo noon malapit sa poste ang biktima. Sa inisyal na investigasyon, nawalan umano ng preno ang truck kaya ikinabig yun ng driver papunta sa poste. Kwento ng driver sa pulisya, hindi niya alam na naroon ang biktima. Ayon sa pulisya, payag ang pamilya ng biktima na makipag-areglo sa truck driver. Bistado ang dalawang delivery rider sa Cavite na sumasideline bilang drug courier. Naresto sa Bacoor City ang 30 anyos na rider na nahulihan ng 55 gramo ng hininalang shabu na may halagang 374,000 pesos. Kinumpis ka rin ang kanyang lisensya at motorsiklo. Sa bayan naman ng Noveleta, inaresto rin ang isa pang delivery rider. 70 gramo naman ng umano'y shabu ang nakuha sa kanya. Pareho aminado sa krimen ang dalawang delivery rider. Anila, ginagawa lang nila ito para sa dagdag kita. Ayon naman sa pulisya, may group chat ang mga delivery rider na drug courier din kung saan pumipili umano ang supplier ng droga kung sino ang magde-deliver ng droga. Cause baby, you're a firework. Come and show him what you're worth. Napapakanda talaga ako dahil tila yan ang gustong patunayan ni American singer-songwriter Katy Perry sa kanyang newest mission. Kabilang kasi ang pop star sa first all-female flight crew na lilipad sa tinatawag na Kármán Line, ang internationally recognized boundary ng Earth at space. Makakasama niya roon sina American journalist Gayle King at Lauren Sanchez, pati ang rocket scientist ng NASA na si Aisha Bowe, bioastronautics researcher Amanda Nguyen at movie producer na si Carrie Ann Flynn. Wala pang petsa ang kanilang pag-shoot across the sky. Pero sa kanyang Instagram post, tila hindi makapaniwala si Katy sa incredible opportunity na makasama sa diverse group ng anyay Celestial Sisters. Pagkakataon din daw ito para maihatid ang mensaheng anyone can reach for the stars, literally at figuratively. Go, 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 Katy! Patuloy pa rin binabantayan ng Vatican ang kondisyon ni Pope Francis. 14 na araw nang nasa Gemelli Hospital sa Rome, Italy ang Santo Papa dahil sa double pneumonia. Sabi ng Vatican, patuloy na bumubuti ang kalagayan niya kahit naka-oxygen mask pa rin para matulungan sa paghinga. Sa kabila ng kanyang sakit, patuloy pa rin daw nagagampanan ni Pope Francis ang kanyang mga tungkulin. Bumisita sa Pilipinas ang ilang opisyal ng isang Hong Kong-based artificial intelligence o AI developer company na interesadong mamuhunan dito sa Pilipinas.
Ayon sa kumpanya, bumisita sila sa bansa para makipag-usap sa mga negosyante at maintindihan ang pangangailangan sa iba't ibang sektor tulad ng kalusugan, seguridad at edukasyon. Nais din daw ng kumpanya na lumikha ng trabaho para sa mga Pilipino. Planong suspendihin ni newly appointed Transportation Secretary Vince Dizon ang Public Transport Modernization Program o PTMP. Paglilinaw ng kalihim, kailangan lang ang suspensyon para pag-aralan ang ilang ipinupukol na issue at hinaing ng ilang hindi pabor sa modernization program ng gobyerno. Hindi raw maaaring ipagsawalang bahala ang mga daing ng ilang kontra sa programa kahit may tuturing pa rin silang kabahagi nito. Sumatotal, itutuloy pa rin ang modernization program. Ikinatuwa ng grupong Pisto ng posibleng suspensyon habang mailan ding tumutol dahil maaaring mapag-usapan ng mga problema ng hindi sinususpindi ang programa. May bagong milestone na na-achieve ang Barangay LS 97.1. Iginawad sa kanila ng audio streaming platform na Spotify ang Creator Milestone Award para sa Barangay Love Stories. Kauna-unahan yan sa Pilipinas. Humakot kasi ng mahigit 50 million streams ang podcast ng Barangay Love Stories. Beyond grateful ang mga host ng longest drama in FM na sina Papa JT at Papa Dudut. Patunay raw ito na nakakasabay ang traditional radio sa mas malawak na reach ng digital. Congratulations, Barangay LS 97.1! Sa mga nag-wish na makulayan ang kanilang matagal ng drawing na outing, ma-inspire kayo sa ilang fur babies na ito. Nakapag-unwind kasi sila sa isang ilog sa Gabaldon, Nueva Ecija. Sana all! Yan ang mga Shih Tzu na sina Pochi, Kisses, Cheesecake at Cookie na chill sa picture-perfect na Calabaza River. Ayon sa uploader na si Robilyn Yambot, family outing talaga yan at first time nilang isama ang lahat ng kanilang fur babies sa isang trip. Behave naman daw ang mga fur baby nang ilagay sa upuan para sa picture. #bakasyon ng feels ng mga fur baby na talaga namang nakapag-relax at refresh mula sa maingay na syudad. Ang video niyan may almost 200,000 views na online. Trending! Ang cute ng mga baby. Oo nga. Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Rafi Tima po. Sa ngalan ni Connie Season, ako po si Mav Gonzalez. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.